Ako po si Clarice Bravo. Ako po si Ashley Daluma. Ako po si Jessica Eraso. Ako po si Jean Estacio. Nandito po kami ngayon sa Sagrada Familia Parish para mag-interview ng mga katikista. Para malaman ang gampanin nila sa simbahan. Ano po ang pangalan ninyo? Lily. Ate Lily. Lily. Gibara. Q-E. Isang B, isang R lang. B-R-R. Ilan taon na po kayo? Na 46. Ano po ba ang katikista? Ang katikista, sila yung alingaw-ngaw o echo ng ng mabuting balita ng Panginoon. Bali kami yung nagtuturo sa mga kabataan sa elementary. Elementary lang kasi kulang kasi kami ngayon. Kami yung nagtuturo no about sa pananampalatayang Katoliko, yung kung paano magdasal, yung tamang dasal, kung paano ang pagiging paglaki mo hanggang sa paglaki mo, yung mga pananampalataya pa natin na tinuturo ni Kristo, dapat isinasabuhay din natin yun. Paano po kayo nag-serve sa simbahan? Paano po kayo nag-serve sa simbahan? Nagsiserve sa simbahan, yun. Tuwing linggo, pag once na may binyag, kami po yung nagbibigay ng pre-bap o nagbibigay ng katekismo, katekesis sa mga magulang, sa mga ninong at ninang. Tapos, yun nga, sa binyag, pag may first communion, lalo na galing sa mga school, mga public school, sa elementary. At ngayon, mag-orientation kami para doon sa darating na compile ng mga 12 years old and up. Kailan po kayo nag-start na maging katikista o mag-serve sa simbahan? 2016. Bali, ilang taon pa lang. Kasi nung time pa ni Father Benedict na-encourage. Pero time ni Father June Bartolome na-encourage na kami na mag-serve sa simbahan. So, mas nauna pa nga yung dalawang anak ko pa lang sila. Tapos, sila ang nag-encourage na why not na para sabay-sabay kami magsimba. Mag-serve na rin ako din, daddy nila. So, 4 kami lahat nagsiserve dito. Buong pamilya. Ano na? Ano po tungkulin sa simbahan? Isang katekista? Tungkulin kasi, 3 komisyon kasi ang halos nasalihan ko, yung PAUL, yung CSSD, at yung self. Ang self, under niya yon yung katekista. Yung tungkulin namin is yung if may mga binyag, may mga kami yung magbibigay ng katekismo, tapos sa school magtuturo kami sa elementary. Tapos bilang self members, kailangan mo rin umattend, kailangan mo, hindi lang kasi puro, sabi nga nila, pag nagsiserve ka sa simbahan, hindi lang puro salita. Kailangan din, di ba, nakikita sa gawa. Pagsimba, tuwing linggo, or sa araw. Kailangan araw-araw nga dapat magsisimba ka Ano po yung ginagawa niyo way para po may palaganap ang salita ng Diyos sa tinuturo? Ayun yung way pinapakita namin kung anong pinapakita namin
So yung dapat kailangan bago ka magturo sa mga bata, prepared ka no, 'di ba? Prepared ka mentally, prepared ka spiritually kasi hindi mo siya mapaparamdam sa mga bata na totoo yung sinasabi mo, na totoo yung tinuturo mo. Pag wala lang, yung sige, salita ka lang, salita. Tapos, maganda kasi sa pakiramdam, pag once na ano muna sa isip nila na, ay, katekista yan. Ayan po yung nagtuturo sa amin about sa prayers, about sa mabuting balita. Tapos, ano yung nag-i-encourage sa amin sa pagsisimba, parang naano na yun sa isip nila na kahit saan mo sila makita, hi, hello po teacher, hello po ma'am, marunong na po ako mag-pray. Ganon yung mga ano ng mga kabataan pag talagang inaano mo sila, ini-encourage mo sila, yung pinapakita mo rin yung kung ano yung mga sinasabi mo sa kanila. Ilang isang katekista ka? Paano hinarap yung mga struggles niya sa Bilang katekista. Plus, naging matatag nga yung maraming mga struggles na kasi ako nagkaroon ako ng sakit. Akala ko mag-i-stop na ako sa pagtuturo kasi medyo bumagsak yung dugo ko. Tapos, di ba yung minsan, parang mas more yung na-stress ka, lalo na pagpasok mo sa school. Pero dahil katekista ka, dahil pinapalaganap mo yung salita ng Diyos, mas tumatag ka doon, yung strength mo, yung prayers kasi ang number one na pinaka-importante na para maging malakas ka at saka ano mo sila lahat, maging matatag ka sa sa pagsubok. Yun yung struggle sa buhay. Dapat lagi lang nagdadasal. Minsan rin po ba sumagi sa isip mo na mag-stop sa pagsusubok? Lalo na kasi pag sabi nga nila, pag sa simbahan ka, mas maraming mga problema. Hindi mo maiano ba na sample, kahit kayo sa ministry mo, sa mga kasama mo, hindi kayo nagkakaintindihan, di ba? Kahit saan naman nangyayari 'yon. Tapos yung problema sa family, minsan yan siya tapos kung may sakit ka pa, isa yan sa mga dahilan minsan na parang gusto mong mag-stop. Pero yun nga, sabi ko nga, pero kung talagang ka na, yung nakakapit ka na kay God, hindi yan basta-basta. Huwag ka lang magpadala sa chismis, huwag ka lang magpadala sa mga kahinaan. Ipapalaganap ang kahalagahan ng Biblia, pagsisimba, at pananalig ko sa Diyos ngayong Biblia. Medyo sa mga bata kasi ngayon medyo mahirap magturo, lalo na pag yung parang minsan nga isa yan sa mga dahilan na parang gusto kong mag-stop, pero dahil iniisip mo yan, paano na lang kaya kung walang katekista? Kasi as parents, tayo naman lahat mga katekista hindi lang kami bilang nagtuturo sa school. Ang number one na katekista is parents. So dapat lagi nating, kahit medyo mga bata ngayon, mga makukulit, yung mga walang attention sa pero sabi nga ni Father, pag isa o dalawa na nakikinig sa iyo at mga nagtatanong, it means sila yon, interesado, ka na, mai-encourage ka at saka talagang gustong-gusto mo yung magpapatuloy ka pa rin sa pagtuturo noon. Gano'n po makahalaga ang dapat mapanatili natin ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos? Yun nga, sabi ko nga, isa sa mga isa sa mga pinakamahalaga, yung lagi ka nagdadasal. Kahit sa mga bata, tinuturo namin yan, pagising mo sa umaga, kailangan magdasal ka, magpasalamat ka. Bago ka kumain, magdasal ka. Kahit nga nasa CR ka, pwede ka magdasal. Tapos yung pagsisimba mo, yung talagang mo sa kanya na kailangan, wala kang ibang kakausapin. Pag kunting lang ng isip mo, kausapin mo lang si God. Madali na lang lahat yun, parang walang imposible sa kanya. Kahit gaano pa kahirap yung nararanasan mo, yung mga mo, lang talaga, manalangin, mag-pray lang sa kanya lagi. Ano po ang pangalan mo? At ilang taon na po kayo? Ako si Margarita Recto at ang edad ko ay 67. Ano po ba
isang katikista ay siya nagtuturo at naghuhubog sa mga bata upang maipahayag natin ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Paano po kayo nagsiserve sa simbahan? Nagsiserve kami sa simbahan sa pamamagitan ng aming sarili sa paglilingkod upang ipaliwanag sa mga tao kung ano ang pananampalataya dapat natin ay matutunan sa ating buhay. Pamamagitan ng sa binyag, pagbibigay ng privak, yung seminar tungkol sa binyag at ipinapaliwanag sa kanila kung ano ang mga sakramento at ano ang mga biyayang tinatanggap natin. Kailan po kayo nag-start na maging katikista? Matagal akong katikista. Siguro, inabot na ako ngayon 13 years o 15. Kasi, noon ay ayaw kong magkatikista, sa totoo lang. Pero, nung mag-aaral ako, paulit-ulit akong tinatawag ng Diyos at mulit-muling pinababalik bilang katikista. Pinag-aral kami ng 2 years basic formation. Volunteer. Ano po ba ang gampanin o tungkulin ng simbahan bilang isang katikista? Ang tungkulin at gampanin namin sa simbahan bilang katikista ay kami ay magturo nga ng mga kabataan na dapat ay mahubog natin ito talaga ng tamang pag-uugali, pananampalataya at pagmamahal sa kapwa at Diyos. Bilang isang katikista, ano yung struggle mo sa paano Sorry. Bilang isang katikista, Bilang katikista. struggles kayo. Like, po ito hinahal. No? Mga struggles po. Ay, oo, marami struggle bilang katikista. Doon ka may panahon na manghihina ka, ayaw mo na. Pero dahil sa pananampalataya sa Diyos at bilang katikista na iyong naharap, dapat ito'y gampanan mo ng buong puso at buong pag-iisip mo. Ibig sabihin, ang pagiging katikista ay galing sa puso. Dahil dito tayo, kung wala tayong pagmamahal sa kapwa at sa ating Diyos, walang magagawa ang lahat. At ito ay, sabi ko nga sa buhay ko, pag ako'y naging katikista, habang buhay, katikista ako. Ano po yung ginagawa niyo way para po may palagamit ang salita ng Diyos sa mga tinuturo? Ang salita ng Diyos ay pinapahig sa aming mga tinuturuan dahil ang pananampalataya natin ay nandyan na. Bumuhat pa tayo ay sila. Pero ang pananampalatayang ito ay dapat yung gisingin, palaguin sa kanilang buhay. Dahil alam nila, oo, nananampalataya sila sa ating Panginoon. Pero paano natin mabubuhay sa kanila ang pananampalataya kung hindi natin ito ipapaliwanag sa kanila at ibibigay ang buong kasaysayan ng ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng kasaysayan ng ating Panginoon, marami tayong matututunan dahil si Jesus ang nagturo sa atin ng tama na aral tungkol sa pananampalataya. At siya rin ang humubog sa atin upang tayo manatiling tapat sa Kanya at tayo ay makapaglingkod sa ating kapwa. Minsan na rin po ba sumagi sa isip niyo na mag-stop na po sa pag-serve? Minsan na rin po ba sumagi sa isip niyo na mag-stop na po sa pag-serve? Hindi. Yun nga yung sabi ko sa inyo kanina. Ang hirap, oo, may struggle, maraming dinadaanan ng isang katikista. Maraming pagsubok na hinaharap ang katikista. Pero sa pananampalataya, talaga mo sa sarili mo, mananatili kang katikista, anuman ang dadaan sa iyong pagsubok. Marami. Nandyan ayaw mo na talaga, nandyan ay hinto ka. Pero dahil alam mong ikaw ay maglilingkod sa Diyos at sa kapwa, ulit-ulit kang babalik at babalik. Paano niyo po ipapalaganap ang kahalagaan ng pagbabasa ng Biblia, pagsisimba at pananalig sa Diyos sa panahon po ng New Generation? Ng New Generation. Ito ay sa pamagitan na rin ng pagpapaliwanag sa kanila kung anong kahalagahan ng unang-una ang sakramento na ating tinatanggap.
Sabi ko nga, yung binyag, yung kumpil, at yung banal na Eucharistia na mahalaga sa ating buhay. Dapat paliwanag natin sa tao na ang banal na Eucharistia ay talagang nagpapahayag ng pagpupuri, pasasalamat at paghingi natin ng kapatawaran sa ating Panginoon. Yun ang ibig kong ipahatid sa ating mananampalataya o sa ating kapwa. Dahil minsan hindi nila naintindihan kung ano ang kalahagahan ng misa tuwing linggo, na dapat ito ay pang-anyaya ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Mahalaga ito sa ating buhay. Dahil ito ang pagkakataon na tayo ay magpasalamat, magpuri, maghingi ng kapatawaran, at ito rin ang panahon upang tayo humingi ng tulong sa ating Panginoon. Kaya yan nga yung mahalaga sa buhay natin, sa ating pananampalataya, ay ang banal na Eucharistia na dinadalawan natin tuwing linggo. Gaano po kahalaga na dapat mapanatili po natin ang pananampalataya o pananalig po natin sa Diyos? Napakahalaga ito sa bawat Kristiyano. Dahil kung hindi natin ito mapapanatili sa ating sarili, ito ay sa pamagitan rin ng pagdarasal, panalangin natin sa ating Panginoon. Kasi kung hindi tayo nakakapit sa ating Panginoon, tayo ay manghihina, mawawala sa atin ang ating Panginoon. Kung sa ating buhay, oras-oras tayo nasa Kanya, hindi niya tayo pababayaan sa ating buhay. Lahat ay matatanggap natin mula sa Kanya sa tamang panahon. Dahil ang Panginoon ay lagi lang nandyan upang tayo iligtas at patawarin sa ating mga kasalanan. Bagamat ang tao talaga ay madalas ay magkasala. Oras-oras, minuto tayo nagkakasala sa ating isip, salita at gawa. Pero dapat ito'y laging ihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ang panatili sa atin ng ating pananampalataya ay nasa atin na rin. Tayo ay kakapit sa ating Panginoon sa oras ng kagipitan at sa oras ng ating kalungkutan. Siya lang ang makakatulong sa atin. Siya ang tanging nagmamahal sa atin. Ano po ang pangalan niyo at ilang taon na po kayo? Ako si Sister Aileen Guarin, ang head catechist sa Aileen, I-L-L-Y-N ang spelling. Aileen Guarin. Ako ang head catechist dito sa Catechetical Ministry na Sagrada. Ilang taon na po kayo? 61. Ay, nabis na yung edad. Ano po ba ang isang katikista? Ha? Ano po ang isang katikista? Ano ang isang katekista? Okay, ang isang katekista ay naglalaan ng oras para maglingkod sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. No, kami ay isang instrumento para mailapit namin lalo na yung mga bata sa mga public schools kasi wala naman silang subject ng ng religion, Catholic. So, kami ay naatasan ng diocese na magbigay ng catechesis sa mga public school students. So, allowed kami ng diocese talaga. Meron kaming mga inaayos na may proseso para kami ay makapasok doon sa school. Hindi basta-basta ka pupunta ka doon sa school at magtuturo ako, magkakatechize ako. Hindi ganun. May proseso kami. So, lahat documented din yun. Kung ilan kayong katekista, ang ina-approach namin dyan, yung mga principal. Paano po kayo nag-serve sa simba? Paano? Meron kaming obligation every Sunday. Nagpi-pre-bap kami, mga binibinyagan ng mga sanggol. And then, pagka hindi na sanggol, medyo malaki-laki na, or hindi, every Sunday kasi yan. So, kung hindi natataon na every Sunday, may mga iba nire-request special. So, weekday yon. So, nakikipag-coordinate sila sa office na medyo mas mataas ang bayad pagka special So, case to occasion. Pero yung Sunday talaga, pag meron talagang nagpaano sa office, nagpi-pre-bap kami and then nag-a-assist kami sa rito ng binyag. Kailan po kayo nag-start mag-serve sa simbahan?
Kasi ako, hindi naman ako nag-start as catechist. Nag-start ako as lector commentator sa MLC, Ministry of Lector and Commentator. And then, na-discover ako ni Father Junjun dahil pag daily, may schedule ako ng siguro 3 times a week na every 6 o'clock in the morning, nagko-commentator ako. No? Tapos yun, inofera niya ako, magkatikista ka. Kumbaga parang niligawan ako ng todo-todo. Dinidiscourage mo kasi wala naman akong planong magkatikista talagang MLC lang ang gusto ko. Hindi ako tinantanan ni Father Junjun. So sabi ko, sige na nga. Parang napilitan pa ako. Sige na nga. Bahala na si Lord. Siguro Lord, ikaw nagbigay sa akin itong mission na to. Ikaw bahala sa akin. Kasi alam ko, hindi naman ako ganun kaalam sa mga doktrina ng Catholic. Pero siguro as time goes by na-experience mo everyday, tapos napipilitan ka mag-aral Napipilitan ka mag-aral kasi you cannot give what you don't have. Ngayon kami, sa diocese, meron kaming ongoing formation na ina-attendan every 3rd and 4th Friday. Obligado kami umattend dyan kasi kailangan namin continuous learning. Hindi kami pwedeng basta turo na wala kaming basihan. So, tinututukan kami ng spiritual advisor ng diocesan catechetical ministry. So, talagang tinuturo niya sa amin, isa-isa yung mga sacraments. So, dagdag kaalaman sa amin yun. Hindi enough yung alam lang namin. Pinapalalim kami. Ano po ba ang gampanin o tungkulin niyo sa simbahan bilang isang katikista? Ano ang pangunahin? Ano po ang gampanin? Gampanin? Yun, meron kaming mga dapat gampanin. Yung mga sacraments, kami ang nag-aano talaga. Yun nga, sabi ko nga, binyag every Sunday yan. No? Bago mag-start ang binyag, talagang nagpi-pre-bap kami, nagka-catechize kami. Pinapaalam namin sa mga ninong at ninang na hindi ganun lang ang pinasok nila dito sa binyag. Na pagkatapos ng handaan o tapos na, magbibigay na lang kayo ng regalo every Christmas. Mas malalim ang namin, pinaiintindi na obligasyon nila bilang ninong at ninang. At pinapaliwanag din namin yung mga rito. Diba, tinuro ko naman sa inyo yun. Yun. So, tapos pagka ganito, magpifiesta, tinataon namin may kumpil. Talagang meron kaming, may ginawa na kaming for the whole year, nag-planning na kami kung ano yung mga schedule ng pagka diba, may mga March of the Saints, may mga schedule kami yan na mga activities. Bilang isang katikista po, yung mga struggles niyo po sa buhay, paano niyo po hinaharap? May yung mga Struggles po. Siyempre, unang-una dapat meron kang buhay panalangin. Kasi hindi mo kaya yan pag wala ka nun. Yung sarili mong strength, mahina, hindi kaya. Kailangan humugot ka ng strength sa taas. Doon kami humuhugot. Ang dami namin struggles. Kami nga minsan mga katikista, nagkakaroon ng siyempre, sa grupo, kahit saan naman, nagkakaroon minsan ng mga misunderstanding, nagkakaanuhan din. Pero napaka-importante, number 1, humility. Kailangan may humility. Kasi pag minentain mo yung pagiging mataas ka, mabubuwag kayo. Importante humility. Tsaka may prayer life. Kasi pag wala kang prayer life, hindi mo makukuha yung humility. Lagi kang feeling mo mataas ka. Ano po yung ginagawa niyo, Way, para po may palagan ang salita ng Diyos sa mga taong tinuturo? Anong ginagawa namin? Ako, meron akong sariling yung sa akin everyday nagro-rosary ako. Wala nga lang fixed na time, no? At saka, everyday mass. Kung pwede, kung hindi ako online mass. Tapos rosary talaga, minsan kahit inaantok na ako, kailangan mag-rosary kasi yan ang mga pinaguhugutan ko ng strength. Minsan na rin po ba, sumagi na ba sa isip ng mag-stop pag-serve?
Oo, lalo ngayon, no? Second batch ng orientation, tapos na kami. Magsi-second batch lang kami dahil lang may mga nagre-request na hindi sila naka-attend ng first batch. Siyempre, may family rin ako. Yung time ko naaagaw dito. So, siyempre may time na, siyempre tao lang din ako. Tao lang, may mga limitations tayo pag tao lang. Kaya nga kailangan natin ng hugot sa taas kasi kung sa sarili mong lakas talagang, hindi mo talagang magagampanan yung, yung pagiging katikista mo kung sa sariling lakas mo lang. So, yun, mini-maintain ko yan, yung pagro-rosary everyday. Minsan, marami ka ng minsan, may rin na tinatamad ka na dahil parang napagod ka. Pero hindi, sabi ko hindi. Kakalabanin ko. Yun ang struggle yun. Paano niyo po ipapalaganap ang kahalagahan ng pagbabasa ng Bible, pagsisimba, at pananalig sa Diyos ngayon po sa panahon ng new generation? Napakahalaga yung by example. Minsan kasi hindi yung salita ka lang na salita eh. Pakita mo sa gawa. More on, kumbaga action speaks louder than voice. Walk through, walk through faith ba yun? Yung patunayan mo sa gawa. Hindi yung preach ka na ng salita ka na ng salita. Kailangan nakikita sa'yo. At saka importante, nakikita sa'yo si Jesus. Hindi yung nakikita yung ikaw. Kailangan ang nakikita sa pagkatao mo si Jesus. Kasi ang ginagawa mo ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ano po ba kahalaga na dapat ipanatili natin ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos? Ano ang ginagawa para Ano po ang kahalaga ng alin? Na dapat mapanatili po natin ang ating pananampalataya. Oo, dapat natin panatiliin yan kasi gaya ng tinuturo ko, sabi ko nga, tayo'y nabubuhay dito, temporary lang tayo dito sa mundo. Journey lang tayo. So, hindi dapat natin mas binibigyan natin ng emphasis yung buhay natin dito kasi sooner or later babawiin din ng Diyos to. So, ang mas pinapahalagan dapat natin yung buhay na walang hanggan. Kung saan tayo pupunta ba after this life. Yun ang mas mahalaga. Although, importante rin na enjoy natin family natin, enjoy with our family, friends. Pero dapat conscious lagi tayo na mas mahalaga pa rin kung yung buhay na tinatahak natin na walang hanggan. Kasi dalawa lang yan, hell at saka heaven. Ano ba ang mas mo? Ang preference mo, saan mo gustong pumunta, diba? So dapat yung mga ginagawa mo talagang may kaugnay sa paglilingkod sa Diyos. Tsaka masaya naman maglingkod sa Diyos eh. Ako po si Raiden Kent H. Enano. I am 13 years old po. Ano po ba ang katikista? Para sa'yo, ano yung katikista? Yung para sa akin po, ang katekista po ay ang pagtuturo po ng tungkol po sa Katoliko sa mga bata po. Ano po kayo nag-set? Paano pa kayo nag-set sa simbahan? Sumasali po ako minsan po sa pagko-collect po. Kailan kayo nag-start na mag-katikista? Nag-start siguro po ako nung mga February 2023. Nakaraan pa. Opo, 2023. Ano po ang mga gampanin po din sa simbahan bilang isang katikista? Sa iyong palagay, ano yung mga gampanin o tungkulin sa simbahan bilang isang katikista? Ano lang po, gawin nyo lang po kung ano po yung kaya nyong maituro sa mga bata. Bilang isang katikista po, ano yung mga struggles sa buhay at paano mo hinaharap?
Para po sa akin, bilang isang katekista, yung struggles ko po bilang pagiging katekista is siguro yung yung anxiety po. Kasi minsan po nahihiya po ako sa pag Ano yung mga ginagawa mo para may palaganap yung salita ng Diyos sa mga tinuturoan mo? Sinasabi ko lang po, una po, sinasabi ko po muna yung kung bakit ito sinasabi ni God, yung mga explanations po. Minsan na rin po ba na sumagi sa isip mo mag-stop sa pag-search? Opo. Nangyari naman po talaga to sa lahat. Kasi nga po, minsan nawawalan talaga tayo ng faith kay God. Kasi nga po, dahil sa mga problema. Bakit ba kahalaga na dapat napanatili natin yung faith kay God? Kasi po, kailangan po natin magka-faith pa rin kay God dahil siya lang po kasi yung how do I say this? Dahil kailangan po natin magka-faith kay God dahil siya po yung gumagawa po sa atin ng mga senaryo po sa ating buhay.